balik tayo sa China vlogs. So, isa sa mga pinuntahan namin nung nasa China kami is Wuhan. Tataka kayo, why Wuhan? And I think maraming misconception dito sa Pilipinas when it comes to Wuhan. Ang unang sinabi ng ibang friends ko sa akin, bakit Wuhan? Di ba dyan nag-start yung COVID? And I totally understand. But sabi ng wife ko, baka magulat ako pag nakita ko yung Wuhan kasi she has been there before. Lo and behold, guys, napakaganda sa Wuhan. So, ang 9-day trip namin sa China, if I can do it all over again, gagawin ko sigurong imbis na 2 days sa Wuhan, 4 days na lang doon, tapos 5 days sa Shanghai. And isa sa mga dapat nyong puntahan kung nasa Wuhan kayo is yung Yellow Crane Tower. So, itong Yellow Crane Tower, kaka-edit ko lang ng video. Magvo-voice over na lang ako while playing the video, Yellow Crane Tower. It is an architectural marvel. Napakaganda niya na structure and marami siyang historical significance dito sa Wuhan. Ito ang itsura ng Yellow Crane Tower from the outside. Napakaganda, guys. So pagpasok namin, ito ang pa-entrance. So aakyat ka pa ng stairs before ka talaga pumasok sa pinaka main entrance. Ito na yung pinakahihintay natin. Magkano ba? So 70 yuan ang entrance fee. So 560 pesos estimate ang presyo ng entrance fee per person. Pagpasok nyo sa entrance, pwede kayong maglakad papunta doon sa Yellow Crane. Medyo malayo yon. So, ang ginawa namin, meron ding option na sumakay ka ng, so parang yung golf cart na mahaba. And ang presyo niya is nasa 10 yuan. So, 80 pesos per person. So, yan. Sumakay na kami. And makikita nyo, ang daming trees. Ang ganda dito sa place na to. And ang tawag nila dito is Snake Hill. Ang kasabay namin, may mga tour guide pa. Ayan, meron siyang mic. And syempre, wala kaming maintindihan sa sinasabi niya. And here it is. Look at that. Napakaganda. Ang daming tao. Sa likod niya, merong malaking bell structure. Yan, sarap mag-gong dyan, no? Ang title ng artwork na to is White Clouds and Yellow Crane. So the whole artwork is 10 meters high and made out of ceramic. Meron silang stairs option and meron elevator. So kung gusto mo mag-elevator, magbayad ka ng extra 5 yuan. So nasa mga 40 pesos estimate. Nag-elevator na kami, guys, kasi medyo masikip eh. Medyo mahirap yung up and down sa stairs. Syempre pag akyat mo sa taas, makikita na natin yung view. Look at that view. Ang ganda. Ang daming trees, di ba? Tapos sa background, makikita mo yung mga buildings. I mean, it's a 360 view. Pwede kang umikot. Ayan, makikita mo yung other side. And look at this artwork. Like yung mga artworks dito is like renowned Chinese artist. Hindi pa biro kung gaano kalalaki tong mga artworks na to. Okay? These are like humongous murals. He makes really, really nice designs. Ang talagang purpose niya is these are stamps.
that tower has been destroyed 12 times by warfare and by fire, and it has been rebuilt a lot of times as well. So, ang daming photo opportunities. Just look at this. Okay, so after ng tour, bababa kami sa parang exit na, and there's a park. Look at the leaves color combination nitong park na to. It is truly parang tumingin ka ng postcard. Napakaganda. Seryoso. Actually, mas maganda pa to sa postcard talaga pag nakita mo in person. Napakaganda ng park na to. Tingnan nyo kung anong itsura ng Yellow Crane Tower at night. Maganda siya. Maraming ilaw. So, was it worth it going to Yellow Crane Tower? Definitely. And if you like this video, you want to see more, yung mga pinuntahan namin sa China, sa Wuhan and Shanghai, please like and subscribe, and I'll see you on the next one.